Kasalukuyang nakataas ang heightened alert sa Batasang Pambansa. Makatanggap po ito o pagkatapos na makatanggap ng bomb threat ng ilang House leaders at mga empleyado ng House of Representatives. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelique, pinaigting na nga ang seguridad dito sa Kamara, hindi lang ukol sa issue ng cybersecurity, kundi maging na rin sa pisikal na aspekto. Dahil sa mga napaulat na cyber attack sa iba't ibang government websites sa bansa, hinimok na ni House Speaker Martin Romualdez ang Department of Information and Communications Technology na magsagawa ng komprehensibong briefing sa Kamara ukol sa issue. Ayon sa House Leader, nakakabahala na ang cybersecurity breaches na ito na maituturing anyang banta sa ating pambansang seguridad at interes. Kaya naman sa lalong madaling panahon, inaasahang tatalakayin na ito sa isang pagdinig sa Kamara para mabusisi kung gaano kalala ang problema at ano-ano ang hakbang ng gobyerno ukol dito. Nitong weekend, una nang kinumpirma ng DICT ang naturang pag-atake ng mga hacker na napag-alamang mga taga-China umano. Hindi po ito tumuloy, pero ito po ay isang klase ng brute force attack upang i-take down ang ating Overseas Workers Welfare Administration o OWA. We were able to detect that the attackers were coming from China Unicom. Nag-iimbestiga na rin ang PNP Anti-Cybercrime Group patungkol sa umano'y hacking. Ang DICT po ay hindi pa ibinigay sa atin officially yung kanilang nakita for investigation. So, ang gagawin po namin ay we will coordinate with DICT closely at makipagtulungan po kami sa kanila to conduct a formal investigation dito sa nabanggit po nila na report. Isa ang Kamara sa mga biktima ng naturang cyber attacks, kaya't pinaigting na rin nila ang mga hakbang laban dito. We are not so happy with these attacks on the website. No? According to our IT group, there have been, I don't know if I will believe them, but millions of attempts to deface, to hack our data. So there's really a cyber threat against the House of Representatives. Well, yun nga, we have beefed up our cybersecurity with the help of the ICT, no? Bukod naman sa issue ng cybersecurity, naka-heightened alert na rin ang Kamara matapos makatanggap ng serye ng bomb threats ang ilang kongresista at kawani ng institusyon. The security has been tightened, so we just want to protect the members of the House of Representatives and staff and employees of the House, from any untoward incident. So I have talked with the Sergeant at Arms and I told him to impose strict security to all those who are entering the premises, particularly the non-members of the House and who are not employees of this institution. There have been threats being received by members of Congress, by employees, by staff, from groups, no? Hindi namin alam, basta sinasabi lang na baka bombahin tong House of Representatives, mga ganun. But as I've said, we take all this threat seriously. So, kaya we have taken special precaution ngayon. Parang SONA prep, no? Angelique, bukod naman sa mga isyong ito, ay business as usual naman dito sa Kamara. Tuloy-tuloy nga yung mga pagdinig dito tulad sa House Committee on Public Order and Safety ukol nga sa mga issue naman sa ating mga kapulisan at ilang mahalagang issue ngayon. At meron din hiwalay ng pagdinig ang House Committee on Energy tungkol naman sa mga usapin ukol sa supply ng kuryente sa bansa. Angelique? Okay, Mela, balikan natin yung bomb threat dyan sa Kamara. Kamusta na ngayon? Ligtas na ba kayong lahat dyan?
Angelic, according kay House Secretary General Reginald Velasco, itong ang mga bomb threats na ito ay natanggap naman itong Enero at hindi nga lang niya masabi kung kailan specifically, pero ang sinisigurado nga nila, kaya talaga sila naghigpit ng seguridad ay para matiyak naman yung kaligtasan ng lahat ng nandito sa Kamara. Kaya Angelic, maging tayo, no, ramdam natin yung mahigpit na seguridad. Pagpasok pa lang dito sa Kamara, talagang may mga K9 dogs, mas mahigpit yung security checks. At ito naman ay para sa kaligtasan ng lahat. Sabi nga ni Sec Gen Velasco, yan ay magpapatuloy hanggang makita nila na talagang ligtas na yung sitwasyon dito sa Kamara. Angelic? Okay, tungkol naman sa cybersecurity issues, so far, ano na ang assurance ng DICT at meron bang dapat ipag-alala ang ating mga kababayan, lalo na pagdating sa personal data theft nila? Angelic, ang magandang balita naman dyan, no? Sabi naman kasi ng DICT sa gitna ng kanilang pag-uulat dito nga sa cyber security threats ay talagang napigilan naman nila itong mga hackers na napaulat nga at sa ngayon talagang patuloy nilang binabantayan para hindi na ito makapasok at makagawa nga ng masama. Ang ulat ng DICT, Angelic, no? Talagang bagamat ay natrack nila itong mga hackers ay hindi naman ito nagdulot ng exploitation nga sa data ng ating mga kababayan at yan nga ang patuloy na tututukan natin at yan din yung talagang hiling ng Kamara. Mabusisi itong mabuti para matiyak ang kaligtasan ng data nga at syempre ng ating mga government agencies para hindi na ito magdulot pa ng ibayo pang problema sa ating bansa. Angelic? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.